Sir, dun sa Pogo, isa kayo sa mga actively nag-participate. And then, ang Office of the Ombudsman nag-impose na ng 6 months suspension kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo at sa ilang pang local officials. Sa tingin nyo maganda ba itong development para talagang mas magawa yung investigation? Well, it's a welcome development for us, especially those investigating her case here in the Senate. It's a welcome development for us that she was meted out a 6-month suspension by ombudsman, no? By the ombudsman. Para wala na siyang influence, para hindi niya magamit ang kanyang impluwensya. Yun lang ang intention nun, huwag magamit yung influence. Yes, It doesn't mean na may nakita ng strong evidence. Wala pa. And then, will you attend the executive session tomorrow, sir? Most probably. Ano yung ine-expect mo na mga possible information? Well, pa I na- do not have any information yet, but since it is an executive session, they might divulge issues or issues against Mayor Alice Go. Na siguro it might concern national interest. And possible din na doon makita yung kanyang connection dito Yes. sa Pogo operation. Most probably. And some criminal activities like money laundering, sir? Maybe. Kasi medyo malalim tong investigation na gagawin. Kasi yung father, yung tatay hindi na yata malocate, nasa China na yata, pati yung nanay, no, who we all think is a Chinese citizen. Di ba? Sir, are you now willing to divulge the name of mayor na sabi mo nag-handle ng Pogo owned by Mayor? Alam na ni Marlon kung sino. Basta he's a mayor. Definitely is not a senator. Pero, sir, Mayor sa North. Sir, ba't ayaw nyo pang pangalanan ko ipapatawag siya ng committee? Huh? Meron ka bang Well, request na I ipatawag? just received a very reliable information that her partner is a public official. So, sabi ko, mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng POG operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Go. Doon mismo sa Bamban. So, sir, ipinapatawag na ba yung mayor na yun? Hindi pa. Pero isasuggest nyo Well, na patawag? if I can get pieces of evidence linking that mayor to the POG operations, then patatawag ko. So, sir, yun incumbent ngayon, yung mayor na yun, na nagpapatakbo ng Pogo ni... Yes. Yan ha. Pero nga, sir, ano ba yung... Before, sir, parang hindi kayo pabor sa total ban ng Pogo. Pero ngayon na nakita nyo yung continuous criminal activities sa mga Pogo. Are you now... Kasi yung stand ko before sa Pogo, sabi ko, dun sa mga accredited na may franchise o accredited ng PAGCOR, okay lang yun. Pero yung mga illegal, yun ang talagang tanggalin. Tsaka dapat, lahat ng mga employees ng mga POGO operations, dapat more than 50% Filipinos. Huwag naman para Chinese lahat. No? Yun ang stand ko. Kaya lang, sir, ang problema, maging accredited Pogo involves sa criminal activities like Ayun, dito sa Banbantal, that's a diba? different story. Pagka accredited, kapag involved sa mga criminal activities, dapat palayasin na kagad yan. At tanggalan ng mga prangkisa o permits. So yun lang ang dapat pa, hindi lahat, hindi wag ipagbawal totally. That is my opinion. Kasi, first of all, pagka more than 50% ang employee mo mga Pilipino, syempre, that generates jobs, di ba? Syempre, dati akong chairman ng labor, syempre, proprotekta natin yung mga Pilipino, no? Kailangan natin bigyan nga ng trabaho. In fact, meron din mga nire-remit ng mga taxes naman yung mga legal na Pogo. Yung mga illegal, yun siguro hindi nagbabayad ng mga buwis yun. Kaya for me, kailangan sigurong alisin na yung mga yan.